Sa nakaraang bahagi ng kwentong ito ay nailigtas nila Al si Val mula sa pagpapakasal sa prinsipe ng Antesburg. Ipinakita din dito ang nakaraan ni Al nung kasama pa nila si Ilvia na inampon ng pamilya niya at ang natuklasan nila ni Testa sa isang kuweba. Kung hindi mo pa napapanood ang una hanggang pangatlong bahagi nito ay inaanyayahan kitang panoorin muna ito para masundan mo ang ating kwento. Habang pauwi na si Al katapos niyang mapaslang ang dragon ay nakita niya sa daan ang isang babae na walang malay. Dinala ito ni Al sa kanyang bahay at pagkagising ng babaeng ito ay akala niya nakidnap siya ni Al. Nagpaliwanag naman kaagad si Al at sinabi niya dito na isa siyang adventurer. Nagpakilala ang babaeng ito na si Linnea at patungo umano sana siya sa guild dahil may request umano siya. Dahil may pakay din si Al sa guild ay nagpa siya ito na sabay na lang silang pupunta doon. Dumating naman si Rory at nagulat nang makita niyang may babae sa bahay ni Al. Namaling akala ito at nagtatakbo papalayo ng bahay ni Al. Pagkadating nila Al sa guild ay kinausap na nila si Helen para sa request niya at nagpa siya si Al na siya na lang din ang gagawa nito. Nagulat siya nang sabihin ni Linnea na sa Gulltown ito dahil kilala umano ang lugar na ito kung saan ginagawa ang asparagus. Habang papunta sila ng Gulltown sakay ng karwahe ay hinabol naman sila ng mga orc at biglang nahimatay si Al. Pagkagising niya ay may suot na siyang kwentas na kagaya din ng kay Linnea. Ayon kay Linnea ay mayroon umano itong mentally calming effect. Pagkadating nila sa Gulltown ay nagtaka si Al kung bakit mapanghawak-hawak na sandata ng mga nagbabantay. Napansin din kaagad ni Al na hindi na normal ang mga tao dito. Bigla naman siya binuhat ng dalawang tao dahil sa napagkamalan siyang isang bagahe. Dinala siya ni Helen sa kanilang bahay para magpahinga muna. Pinakita niya kay Al ang mga pendant mula sa tindahan nila. Pinakita din niya ang pendant na katulad ng suot-suot nila na naglalaman ng divine protection of good God. At baka ito din umano ang dahilan kaya hindi sila nagiging katulad ng mga tao sa lugar. Natanong naman ni Al ang tungkol sa mga magulang ni Linnea at hindi din niya alam kung nasaan sila. Simula umano mag-iba ang mga tao sa lugar ay may pinuntahan sila. Dito ay nakausap nila ang pinuno ng lugar na si Lemuro at inimbitahan niya si Al na maghapunan sa mansyon niya. Ngunit binuhat na naman siya dito ng dalawang tao bago pa sila tumungo doon ay may sinabi si Linnea kay Al. Nagtataka si Linnea kung bakit nanatili pa rin sa lugar si Lemuro at parang hindi din naman ito humihingi ng tulong sa ibang bayan. Ayon kay Al ay baka makakuha sila ng impormasyon pagpunta nila sa mansyon. Pagkadating nila ng mansyon ay tinanong kaagad ni Al si Lemuro tungkol sa kakaibang nangyayari sa lugar. Dito na siya pinalibutan ng mga sibat na mga kawal ni Lemuro. Ngunit madali lang din silang natalo ni Al at kaagad na sumugod kay Lemuro ngunit hinaranggan naman siya ni Linnea. Pinuri at pinasalamatan ni Lemuro si Linnea sa kanyang mga nagawa at dahil dito ay umaandar ng mas mabilis ang kanilang mga plano. Dito na rin nagpakita ang isang demon na si Vritra at ito pala ang nagkokontrol kay Lemuro. Ginawa niya din umanong uri ng bato ang kanyang kapangyarihan at inilagay sa estatwa na nasa gitna ng bayan kaya nagiba lahat ng tao dito. Isusunod niya din umano ang royal capital at may nabalitaan siyang isang tao na tumalo sa isang demon at dragon at gusto niyang kontrolin din ng taong ito. Dito na nalaman ni Al na ginawang hostage pala ng demon na ito ang mga magulang ni Linnea. Nang susubukan na ni Vritra na kontrolin si Al gamit ang bato ay binasag niya ang hawak-hawak niyang bato sabay din na nasira ang estatwa na pinaglagyan ni Vritra ng kanyang kapangyarihan. Ayon kay Al ay isang bagay lang umano iyon para makabigay siya ng hudyat sa kanyang mga kaibigan para sirain ang estatwa. Ayon kay Vritra ay imposible umano ito dahil buong oras siyang minamatyagan ni Linnea. Dito na sinabi ni Al na may 2 beses umano na hindi siya namatyagan ni Linnea at ito ay ang 2 beses na binuhat siya ng 2 tao. At ito pala ay sina Helen at Rory na sinundan siya dahil nag-aalala umano sila kay Al. Sila din ang nakatuklas na galing sa estatwa ang kapangyarihan na kumukontrol sa mga tao. At kaagad nila itong sisirain kung mapatunayan ni Al na ang pinuno ng lugar na si Lemuro ang may pakana nito. Dahil sa napakawalan na nila Helen ang mga magulang ni Linnea ay ginawa na lang hostage ni Vritra si Lemuro. Pinakain lang ito ni Al ng asparagus at nawala na din ang kontrol ni Vritra sa kanya. Dito na sinamantala ni Al ang pagkakataon at kaagad na inatake si Vritra. Bago pa umuwi si Al ay may nadagdag na naman na chika babes sa listahan nito. Habang nasa sakahan ang 3 chika babes ni Al para tumulong sa kanya ay may napansin si Val na kwentas na suot-suot nila Helen at Rory. Ayon sa dalawa ay binigay umano ito ni Al sa kanila habang tinutulungan nila ito sa Gulltown. Bigla nilang narinig na sumigaw si Al at kaagad nila itong pinuntahan. Dahil lang pala ito sa halaman na tinatawag na dark vines na malaking sagabal umano sa kanyang mga pananim. Dito ay tinutulungan din nila si Al kahit sa pagbebenta ng kanyang mga pananim.
Napadaan ang hari na nagpanggap na ordinaryong mamamayan at may binili kay Al. Bago umalis ang hari ay inalok si Al na magpakasal na sa prinsesa at nakahanda na umano ang lahat. Tinanggihan naman ito ni Al dahil hindi pa umano siya handa para dito. Ayon naman sa hari ay magbibigay siya ulit ng lupain na pwedeng taniman ni Al at mga bagong kagamitang pangsaka. Naakit naman dito si Al at pilit siyang pinipigilan ni Rory. Babatuhin sana ni Fal si Rory dahil sa pagpipigil nito kay Al, ngunit si Al naman ang natamaan at nawalan kaagad ng malay. Dito ay nanaginip si Al ng babaeng parang isang anghel at may sinasabi sa kanya. Nagising ito bigla, nakaharap ang hari at sinabi na pag-iisipan niya ang alok nito sa kanya. Nang maubos na ang mga paninda ni Al ay bumili ito ng herbicide para pantanggal sa dark vines. Dito ay nagkita sila ni Rix at may napansin silang batang babae na pinipuwersa ng mga lalaki na sumama sa kanila. Nilapitan ito ni Al at napalaban siya dito at mabilis lang din niyang natalo. Nang nilapitan ni Al ang bata ay napansin niya kaagad ang sungay nito. Nakilala ito ni Rix at ito pala ay si Princess Yulia na anak ng Demon King. Dahil sinabi ni Rix kay Yulia na hindi galit si Al sa mga demon kaya humingi kaagad ito ng tulong kay Al para umano iligtas ang mga demon. Dinala umano siya sa lugar ng mga tao nang nag-aalaga sa kanya na si Volt dahil delikado umano sa lugar ng mga demon kaya naisip niya na may hindi magandang nangyayari dito. Pumayag naman si Al na puntahan ang lugar ng mga demon at nakiusap na lang kay Rix na tanggalin ang mga dark vines. Kagad silang umalis at pagkadating nila sa lugar ng mga demon ay sinalubong sila ni Volt. Bigla nitong inatake sila Al at naglaban silang dalawa hanggang sa mapabagsak niya ito. Paglapit ni Al kay Yulia ay nagising si Volp at susubukan ulit na atikihin si Al. Ngunit bigla namang dumating ang ina ni Al at kaagad na pinatulog si Volp. Ayon sa ina ni Al ay kaagad siyang tumungo dito nang sabihin ni Rix na papunta umano si Al dito. Nalaman din nila Al na kinokontrol lang pala si Volp ng ibang tao. Pinuntahan nila ang palasyo at tumambad sa kanila ang mga nakahandusay na mga kawal. Kaagad na pinuntahan ni Yulia ang kanyang ama at nakita niya ito na nakahandusay na din. Nang kinakausap ni Al ang isang kawal ay biglang inatake ng ina ni Al si Yulia ngunit napigilan ito ni Al. Naramdaman na pala ni Al na hindi ito ang tunay niyang ina simula pa lang nang magkita sila dahil hindi siya nito niyakap ng mahigpit na katulad ng ginagawa parati ng kanyang ina. Nagbago ito ng anyo at naging si Ilvia na ikinagulat naman ni Al. Ayon kay Al ay dapat patay na umano siya at sumagot si Ilvia na pasalamat umano siya sa Great Evil God. Ipinakita niya ang kapangyarihan umano mula sa Evil God at pinunteriya nito si Yulia. Buti na lang nasagip ito kaagad ni Al ngunit nagdulot ang atake na ito ng napakalawak na pinsala. Sinabi ni Ilvia kay Al na nakakamangha ang ginawa nitong aksyon para masagip si Yulia kahit na nakaselyado pa ang kapangyarihan ng Great Evil God nito sa katawan niya na pinagtaka naman ni Al. Dagdag pa ni Ilvia na kaya din mabilis lumakas si Al ay dahil sa nakuha nitong kapangyarihan ng Evil God. Napatanong si Al kung paano ito nangyari sa kanya gayong hindi pa naman umano niya nakakaharap itong Evil God. Sumagot si Ilvia na nakaharap na niya umano ito at kung sasapi si Al sa kanila ay sasabihin ni Ilvia lahat ng gustong malaman ni Al. Muntik nang mapapayag ni Ilvia si Al dahil hinipnotize niya ito at buti na lang sumigaw si Yulia na nagpagising kay Al. Kaagad na hinawakan ni Ilvia si Yulia at sinubukan naman ni Al na iligtas ito ngunit napigilan siya kaagad ni Ilvia. Nang ililigpit na ni Ilvia si Yulia ay bigla namang nagliwanag ang kwentas na suot-suot ni Al at napahinto ang lahat maliban sa kanya. Biglang may nagsalita na ikinagulat ni Al at paglingon niya ay nakita niya ang babaeng may pakpak. Ayon sa babaeng ito ay siya umano ang tinatawag ng nakararami na Good God. Siya din ang nagpahinto ng oras ngunit panandalian lang ito. Sa ngayon ay susubukan niyang tanggalin ang kapangyarihan ng Evil God sa katawan ni Al at papalitan ito ng kanyang kapangyarihan. Hiningi nito ang kamay ni Al at binigyan si Al ng kapangyarihan na kayang sanggain ang mga atake ng kalaban. Kaya pagkabalik ng oras ay dapat masagip niya umano si Yulia. Pagkabalik ng oras ay kaagad ginamit ni Al ang kapangyarihan na binigay ng Good God ngunit mga halaman lang ang lumabas. Akala ni Ilvia ay walang kwenta ito ngunit bigla siyang inatake nito dahilan para mabitawan niya si Yulia. Sumugod ulit si Ilvia at nahaharangan lang siya ng mga halaman ni Al. Hanggang sa mahawakan siya ng mga halaman na ito at dumating si Volt na kaagad inatake si Ilvia. Hindi naman ito tumalab kay Ilvia at inatake din si Volt. Nang ililigpit na niya si Volt ay napahinto ito matapos sumigaw si Al. Ayon kay Ilvia ay bigla siyang nawalan ng gana kaya aalis na lang muna siya. Nagising naman ang Demon King at napag-usapan nila ang tungkol kay Ilvia at sa Evil God. Ayon sa Demon King ay wala umano siyang alam tungkol sa Evil God at kung may makalap siyang impormasyon tungkol dito ay kaagad niya itong ipapaalam kay Al.
Habang naglalakad si Al pauwi ay naiisip nito ang lahat na sinabi ni Ilvia at naalala niya ang batong nakita nila ni Testa at ang nakakatakot na nilalang. Nadaanan niya si Testa na abala sa sakahan at napag-usapan nila ang tungkol sa pagpunta nila sa kuweba. Nabanggit ni Al ang tungkol sa Evil God ngunit binawi din niya ito kaagad. Pagkaalis ni Al at patungo na sana sa Royal Capital ay hinabol na naman siya ng babaeng orc. Sinuntok niya ito ngunit hindi niya ito napatay kaya hinabol siya ulit at buti na lang ay nandito ang grupo nila Jake na kaagad napatay ang orc. Napansin nila na nahihirapan si Al tuwing isang orc ang nakakaharap nito. Pagkadating nila sa guild ay ito din ang napag-usapan nila ni Rory at Helen. Ayon kay Helen ay nakapagtataka umano ito dahil dapat isang atake lang ay kaya na itong iligpit ni Al. Pinakita ni Al ang level ng kanyang kapangyarihan at napansin nila Helen na napakalaki ng ibinaba nito kumpara dati. Napaisip si Al na baka siguro dahil nawala na ang kanyang kakayahan na tinatawag na one who loves nature matapos itong tanggalin ng good god. Pero ayon kay Helen ay mataas pa naman ito kumpara sa ordinaryong adventurer. Dumating naman si Rix at may ibinagay na sulat kay Al mula sa kanyang ina. Dumating din si Ophelia at niyaya si Al na mamasyal muna. Hindi naman sumang-ayon dito sila Rory at Helen kaya nag-away-away ang tatlong chika babes ni Al. Sa kabila ng mga tanong sa isipan ni Al tungkol kay Ilvia at Evil God ay mas importante sa kanya ngayon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Basta mapalakas lang niya ang kanyang kapangyarihan sa pagsasaka at kasama ang tatlong chika babes niya ay sapat na umano ito. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.